Kamusta ka na ngayon, kapatid? Kamusta ka na magmula nung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Kamusta na ang buhay mo ngayon sa person? Anong pagkakaiba ng buhay mo noon at buhay mo ngayon? Diba? Maraming Kristiyano na tumanggap kay Jesus at tumanggap ng kaligtasan. Praise the Lord, nakakatuwa. Ngunit ang isang tanong ko na kasunod, kamusta ka na bilang isang Kristiyano na tumanggap kay Jesus at sumusunod sa Kanya? Dalawang bagay kasi yan. Merong isang Kristiyano na sumunod, meron namang Kristiyano na tumanggap lang, diba? So marahil sa mga naniniwala at tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nakakalungkot isipin na nanatili na lang si Jesus bilang tagapagligtas at hindi na naging Diyos kanilang mga buhay. Kaya ang tanong ko para sa mga tumanggap kay Jesus at tinuring siyang tagapagligtas ng kanyang buhay at sumusunod sa Kanya, kamusta ang buhay mo na ngayon? Ang laki ng pagkakaiba nun, hindi ba? Kamusta ka na ngayon bilang asawa? Kamusta ka na ngayon bilang magulang? Bilang anak? Bilang manugang? Bilang biyanan? Bilang estudyante, bilang empleyado, bilang kapatiran, bilang pastor, bilang kapitbahay. Siyempre, kung tayo ay sumunod at iniaangkop natin ang mga aral ng buhay ni Jesus sa buhay natin, magiging malaki ang pagkakaiba ng tatlong klase, hindi ba? Tatlong klaseng tao sa harapan ng Diyos. Unang-una, sa mga hindi po tumatanggap, siyempre, malaki pagkakaiba nun doon sa tumanggap na si Jesus ang Diyos niya at ng kanyang tagapagligtas. Hindi ba? Pag sinabi mong Diyos is siyang nasusunod, di ba? At iba rin naman yung tumanggap na kay Jesus at sumunod. Yeah. Andun yung pinaka puso ng layunin kung bakit tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Malaki, katulad ko. Hindi ko mabibilang sa mga kamay ko kung ilan yung mga bagay na nawala sa masama akong pamumuhay, sa masasama akong ginagawa noon. Through the grace of God, nagagawa natin ang kanyang mga aral, hindi sagan ng aking sarili. Of course, by choice, pinili ko. After all, tumanggap ako pala kay Lord noong 1998 at naging mabunga ang aking youth. Kabataan pa ako noon. So, nag-serve ako kay Lord as assistant ng aming pastor. Assistant, as in assistant lang. Saan siya pupunta, pagdadrive ko siya, Bible study, home visitation, seminar, etc. etc. Na-involved din si Ninong sa inner healing and deliverance. You know what I mean? Sa inner healing and deliverance, nandyan yung napapractice mo yung iyong authority na magpalayas ng mga hindi galing sa Diyos na espiritu, mga ganun. So, after nun, mahabang panahon, ako ay nawalay sa Lord from 2001. Imagine, 20 years mahigit akong paghalagala. Isang kaluluwang paghalagala. At niloob ng Diyos na ako'y makabalik. Ay, naku, naniniwala talaga ako pag tinawag ka ng Diyos.
isa ka sa napili at pinili, kahit na anong iwas mo ay pababalikin ka ulit niya sa kanyang paghahari, sa kanyang kaharian, o sa kanyang pamamahala, o sa kanyang kagandahang loob. Sa loob ng 20 years mahigit, hindi ako napahamak, hindi ako na disgrasya, in other words, dahil napunta ako sa mga masasamang gawain, maling tao, lahat na yata ng karumihan at kasalanan. Hindi naman, ng isang typical na mahilig sa kasiyahan, bisyo, nagawa ko na. Common naman yon sa mga lalaki, kaya napakahirap para sa isang tatay ng pamilya. Talagang, alam mo yun, iilan lang talaga sa church ang makikita mo na yung mga tatay, di ba, is nandyan. Karaniwan mga kananayan. Kaya thankful ako dahil napasama ko doon. So, kamusta na ba ako bilang isang tatay, bilang isang asawa, bilang isang magulang, bilang isang manugang, kaibigan, kapitbahay? So far, masaya ko. Kasi, dati kasi tinanggap ko lang si Jesus bilang tagapagligtas. Nanatili lang doon at hindi ko siya talaga nasusunod. Nandun yung kaloob, nandun yung desire, pero mahina ang laman para makasunod. Kasi feeling ko boring naman ang buhay kapag binigay ko sa kanya lahat ng panahon, ng oras, ng buhay ko. Pinagsasabay ko siya, tsaka ang trend ng mundo. Ayun, ang daming luha, ang daming lungkot, ang daming away, hanggang sa umabot sa punto na muntik na, hindi lang isang beses na ako ay baka nga solo na sa buhay. Kaya salamat sa Diyos dahil yung asawa ko. Kaya ay no-honor ko talaga yung mga nanay na matityaga, na talagang tumatayo sa kanilang pananampalataya para sa ikabubuti at pagbabako ng kanilang mga asawang lalaki. Salamat sa inyo. Happy Mother's Day nga pala sa inyo. So sa akin lang, ni-share ko lang, kung sa tingin mo mabagal pa ang progreso, ang pagdating ng biyaya sa buhay mo mula na tumanggap ka kay Jesus, maaaring kulang pa ang kaalaman natin sa bagay na kung paano tumutugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Suko mo lahat, sumunod ka. Naniniwala ako kung ang estado mo ngayon ay ganun pa din at nahihirapan ka, i-desire mo at darating yung punto na ikaw mismo magsasabi sa sarili mo, ayoko na, tama na, ayoko na ng ganitong buhay, sa'yo na ako, Lord. Yun lang mga kaibigan. So, kamusta na?